Ama namin, sumasalangit ka. Ka, singular. Sambahin ang ngalan mo. Singular. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw. Patawarin mo kami ng aming mga pagkakasala, kagaya ng pagpapatawad namin. Sa mga nagkasala sa amin, at tinadya mo kami sa nilang masasama. For thine is the glory forever and ever. Amen. Kung ang ibig sabihin ng Christians ay yung mga sumusunod sa mga katuruan ni Jesus. Sabi ko, kaming mga Muslim, mas nasusunod namin yung mga katuruan ni Jesus kisa sa ibang mga Kristiyano sa ngayon. Halimbawa, yung paraan ng pagsasamba, pagdarasal, paano nagdasal si Jesus? Sa account ng Biblia, paano? Jesus Christ pull his face in the ground and pray. Lahat ng propeta, ganito ang paraan nila. Moses pull his face in the ground and pray. Abraham pull his face in the ground and pray. Lahat nagpatira pa. At sino nagpapatira pa sa ngayon? Walang iba. Mga Muslim. Jesus Christ fasted for 40 days and 40 nights. Moses fasted for 40 days and 40 nights. Sinong nag-aayon sa ngayon? We love Jesus. Hindi kami matatawag ng mga Muslim kung hindi kami maniwala na si Jesucristo ay isang dakilang propeta at sugo ng Diyos. We believe in the miraculous birth of Jesus Christ. Pero hindi ito rason para tawagin siyang anak ng Diyos. Yung pagkakaroon niya ng nanay at wala siyang tatay. Bakit? Sinabi siya ng banal na Quran, ng alaswa sa banal na Quran, sa kanyang translation ng meaning. Sabi niya, the likeness of Jesus in the sight of God is in the likeness of Adam. He created him from dust and said into it, be, and he was. So kung tinatawag natin anak ng Diyos, Jesucristo, dahil wala siyang tatay at mayroon siyang nanay, may mas karapatan, tawagin anak ng Diyos. Sino? Siya dan sa Eva. Wala silang tatay, wala silang nanay. Kaya nga sabi na sa banal na Quran, human being, if they will not use the reason and the intellect, they will be worse than animal. Balikan natin yung totoo. Balikan natin yung reliyon. Reliyon ng lahat ng mga propeta. Sambahin natin yung Diyos na sinamba ni Jesus. Diyos na sinamba ng lahat ng mga propeta. Ito yung mensahe. Mga kapatid, maririnig mo sa mga magulang ng batang binibinyagan pagkatapos ng binyagan. Para sa wakas, Kristiyano na rin ang anak ko. Ang tanong, anong reliyon ng bata nung hindi pa siya nabibinyagan? Kasi naging Kristiyano lang pagkatapos ng binyagan. Ang bata ay nabuhay na kagustuhan ng Diyos. Mamamatay ang bata kagustuhan ng Diyos. Kaya kung hindi nyo pabinyagan ng batang yan, lalaki siya ay isang Muslim. Sa isang authentic, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang lahat ng tao, all human beings are born Muslim. Only that their parents converted into religion. Mga magulang ang nag-convert ng bata ay maging isa sa kanilang religion. Ito yun. Kaya ang tawag sa aming mga Kristiyano na nagyayakap sa Islam ay mga balik Islam. Binabalikan namin yung reliyon. Reliyon nung tayo panganak, reliyon ng mga ninuno natin bago pa dumating ang mga mananakop ng mga Kastila. This is the truth. Ito yung totoo. So ang kailangan ng mga kapatid, kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinanganak siya 570 years na wala si Jesus Christ, peace be upon him. Yung mga katuruan ni Jesus Christ, peace be upon him, ay talagang nawala na. Kaya nga wala kang mababasa sa Biblia, Gospel according to Jesus. The four canonical Gospel in the Bible, Gospel according to Matthew, Mark, Luke, and John. Ang tanong, nasaan yung Gospel according to Jesus? So mga kapatid, pag-aralin natin ng gusto. Balikan natin yung totoo. Ibibigay ko sa inyo ang 5 article ng yung Arkanul Islam, yung 5 pillars of Islam. Una, papasok ka ng Islam, sabihin mo lang na may buong pusong paniniwala, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tinatawag yan na shahada. I bear witness that there is no God worthy to worship but Allah. And I bear witness that Muhammad is the last prophet and messenger. Pag nasabi mo yan,
na may buong pusong paniniwala. Muslim ka na. Hindi mo na kailangan binyagan pa. Hindi mo kailangan ng witness. Kahit ngayon, anytime, anywhere, pwede kayong maging Muslim. Hindi nyo kailangan ng ninong-ninang. Hindi nyo kailangan ang lublog pa kayo sa tubig, kundi wisikan pa kayo ng tubig. Hindi na. Sasabihin nyo lang na may buong pusong paniniwala na kayo naniniwala sa nag-iisang Diyos. Kayo ay Muslim na. Ito yung una. Pangalawa, yung 5 times daily prayer. 5 bisis na pagdarasal araw. Nung ako'y Roman Catholic pa, sabi, magsimba ka sa araw ng linggo at fiesta. Hindi pa lahat ng linggo, nandun ako sa simbahan. Hindi ko pa yan na-perfect. Samantalang sa Islam, 5 times daily prayer. Kung papasok tayo sa Islam na hindi buong puso, mahirapan tayo. 5 times daily prayer. Kaya kung papasok, kailangan talagang buong puso. Kasi sabi na Allah sa banal na Quran, if you are true to me, and if you are true to your faith in me, I will make everything easy for you, even the path of paradise. Yung pag-ayuno, kagaya ngayon, during the month of Ramadan, walang kain, walang inom. From sunrise to sunset. Pag hindi ka totoo, mahirapan ka. Pero pag totoo ka, ito ay napakadali. So yung 5 times daily prayer ay napakadali. Pag totoo ka. Pangatlong haligi ng Islam ay yung zakat. Yung pagbigay ng kawang gawa. Ito ay iba doon sa tinatawag sa Biblia na ikapo. Kasi ang ikapo ay kinukuha na 10% monthly. Pero ang zakat, ito ay 2.5% sa loob ng isang taon. Kung ikaw ay mayroong naipon, pero kung ikaw ay mahirap at wala kang naipon sa loob ng isang taon, hindi mo obligasyon magbigay. Ika pa pwede ang bigyan ng zakat. Ito yung para sa mga mahihirap. 2.5%. Ano? So kailangan magbigay. Kung ang lahat ng mga Muslim lang sa ngayon ay magbibigay ng talagang totoong zakat, 2.5%, sa kanilang kayamanan, walang magiging mahirap na Muslim sa ngayon. Pero nga, sabi nga, mayroon na lang Muslim sa pangalan. Di ba? Pero sa puso ay hindi na. Pang-apat, na haligi ng Islam ay ang pag-aayuno during the month of Ramadan. Kaya ngayon. Pangalawang araw ng pag-aayuno. Sabi ko nga, si Moses ay nag-ayuno 40 days and 40 nights. Jesus Christ nag-ayuno 40 days and 40 nights.